Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay kabigatian, pagitiis, karatagan, pag-asa. Kabigatian, pagitiis, karatagan, pag-asa. Wala po sa atin ang nais mahirapan, di po ba? At kung may isang taong natuwa na may mahirapan, maging sarili niya o kanyang kapwa, at ibig na meron siyang diferensya, maring sa isip. Ang tawag po sa natutuwa na nahirapan ng iba ay sadist. Tawag naman po sa isang taong natutuwa, pag nahirapan na kanyang sarili, tawag doon ay masochist, na parehong masabing abnormal sa kalagayan ng pag-iisip. Ngunit pwede po tanggapin mga minamahal na sa buhay Kristiyano, nakaranas pa rin tayo ng paghihirap o suffering. Suffering tulad ng karamdaman, aksidente, kakulangan sa pera, away sa pamilya, pag-uusig, kalungkutan, at hirap sa damdamin. Ngayon po, ba't po hinahayaan ng Diyos ang mga ito na maranasan at mangyari sa mga Kristiyano? Marami posibleng po mga dahilan. Ito po isa rito ay ang binanggit ni Pablo sa Roma 5:3 at 4. Sabi niya po, hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kabigatian. Na lamang ang kabigatian ay gumagawa ng katyagaan at ang katyagaan ng pagpapatunay ng pag-asa. O sa ibang salin, ang kahirapang ating po tinitiis ay nagbubunga ng pagkatyaga, nagbubunga ng karatagan, nagbubunga ng pag-asa. O sa English po, suffering, na nagbubunga ng endurance, nagbubunga ng character, nagbubunga ng hope. O may ginamit po ng Diyos, ginagamit niya ang kabigatian, kahirapan o suffering upang tayo maging matyaga, matatag, at magkaroon ng pag-asa. Tulad nga po Santiago 1:3 at 4, sabi po roon ng pagsubok ay nagpapatatag na ating pananampalataya. At sa ating biging matatag, hanggang wakas, tayo maging ganap at walang pagkukulang. O naman ating pong wag hanapin ang kabigatian o kahirapan. Ngunit kung dumating man yon, at ibang gamitin ito bilang paraan upang tayo maging matyaga, maging matatag, at higit na umasa at kumapit sa ating Diyos. Maraming salamat.